Kung talagang may malasakit, may totoong pagmamahal sa ating mga kababayan at sa ating bansa itong si Duterte, alam niya naman noong una pa lang kung ano ang nangyayari sa Kongreso na alam natin kontrolado niya rin. Pero ngayon nga lang siya nagsasalita dahil sa kanyang anak, dahil sa ginawa ng Kongreso na pagtanggal ng confidential funds ng Office of the Vice President at syempre ng DepEd. So kung talagang may totoong malasakit siya sa ating bansa, edi sana noon pa siya nagsasalita. So dito, maliwanag na ang kanyang gustong isave ay ang kanyang anak lang. Ganun naman yun. Okay? You see, kitang-kita yung kaplastikan, kitang-kita yung pansariling kapakanan lang talaga ang iniisip ng mga Duterte. Yan, sana maging malaking lesson ito. So ayun, dumating na sa punto na nagpaparinigan na. Mula kay Sandro Marcos, mariin na ang kanyang pagkondina doon nga sa pagbabanta or sa threat against one of our House members, sabi ni Sandro Marcos. Alam natin kung sino yung pinagbantaan. At syempre, sa buong Kongreso, yung pagtingin or yung ibinulgar ni Duterte na napakababang kalidad ng kabuuan ng Kongreso. Umabot na rin po sa punto na nagre-resign na ang mga miyembro at officers ng PDP laban ni Duterte. So yan po ang nangyayari na ang ibig sabihin, malayo talaga doon sa tinatawag nila na unity, yung kanilang ipinagmamalaki noong panahon ng kampanya. Wala na pong unity, noon pa man din. Ang unang nakita natin ay kaplastikan. Okay, nagpaplastikan lang po yung mga yan. Ang ibig kong sabihin, nagpapakiramdaman or nakikiramdam sa posibleng ikilos ng bawat isa. Di ba nga, minsan yung totoong magkakaaway, sila talaga yung closer, mas malapit sa isa't isa. So ayan, nakikita natin, sila talaga yung totoong magkalaban. Sila talaga yung totoong magkaaway. Anong sabi ni Marcos, ni Sandro Marcos? During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So may pagbabanta talaga sa Kongreso. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. So yan, siguro naman ay natatandaan natin yung pahayag na ito ni Duterte sa isang TV station na puro fake ang binabalita. At isa nga sa mga miyembro ng PDP laban ay nag-resign na rin. Ito pong si Representative Gonzales. Sabi niya, the one who uttered the word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. Okay. The former president, Rodrigo Roa Duterte, was the one who said that the house is rotten, Mr. Chairman. Okay. Alam niya na yan noon pa man. Alam na niya yung kalakaran sa Kongreso dahil alam naman natin na kontrolado niya ang kabuuan at nagpagamit naman itong mga kongresista sa isang katulad ni Duterte. Ayan, ang tingin sa inyo ngayon ay mga bulok kayo. Pare-pareho naman, walang pinagkaiba. So yun nga, patunay ito na lalong tumitindi ang labanan ng mga Marcos at Duterte. Kaya, nako, sa tingin ko, parehong babagsak yung mga yan. Good luck!